Mayroong maraming mga artifact na maaaring mapabuti ang iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Ang estatwa ni Las Ika na bayani ay nilikha upang ipahayag ang pasasalamat sa proteksyon ni Navarro laban sa imperyo, limitado sa 1,000 piraso, ito ay mas mataas ang presyo kaysa sa normal na ginto, gayunpaman, kumpara sa iba pang mga item sa silid, ito ay itinuturing na ordinaryo. Napabuntong hininga ng mahina si Lev Adan, nag-iisip, pansamantalang pakinabang lamang, nabulag ng ginto ang bata, naghihinala siyang tumingin kay Eren, kaya, sabi mo gusto mong pumunta sa chamber, pero para lang sa ginto. Nakaramdam ng awkward si Eren, parang alam na alam ni Lev Adan ang iniisip niya. Mabilis na nakaisip si Eren ng isang dahilan, sa ngayon, ito ang pinakamahalaga sa akin. Kung bibili ako ng espada o mana crystal gamit ang ginto, may natitira pa akong pera. Naisip ni Lev Adan na gusto lang ni Eren na makisali sa normal na pangangalakal, kaya pinaalalahanan niya siya, kahit na gusto mong bumili o magbenta, pinakamahusay na tumutok sa pagsasanay. Matapos ang ilang sandali ng pagmumuni-muni, sumagot si Eren, naniniwala akong hindi lahat ay tumatahak sa iisang landas. Nagsalita si Eren na may bahid ng kalungkutan, kung talagang magaling ako sa espada, talagang sayang ang bagay na ito. Ngunit ito ay makatipid sa akin ng oras. Tahimik na nakikinig si Lev Adan kay Eren, pero sa totoo lang, hindi niya maintindihan ang gustong iparating ni Eren. Sa wakas, kinailangan ni Lev Adan na tanggapin ang pagkatalo, aba, misteryoso ka nga, sabi niya sabay buntong hininga. Nakahinga ng maluwag si Eren, thank goodness, sumuko na siya. Bumalik tayo ng ilang minuto noong nasa secret chamber pa si Eren. Napatulala si Eren sa bakanting stand kung saan dapat naroon ang Spatial Exchange Tome, at napabulalas siya sa gulat, the Spatial Exchange Tome, wala na. Galit na naghahanap sa paligid, nagtaka siya, paanong wala dito, dito ba, o dito. Isang pakiramdam ng hindi mapakali ang bumalot sa kanya, naglaho na ito. Huminga ng malalim si Eren, pinakalma ang sarili, stay calm, ulit niya sa sarili. Sinimulan niyang maingat na isaalang-alang ang sitwasyon, mayroong dalawang mga posibilidad, alinman sa Spatial Exchange Tome ay inilipat ng hindi niya nalalaman, o may kasalukuyang gumagamit nito, hindi niya ma-verify kung aling kaso iyon. Hindi maiwasan ni Eren na mag-alala, for 17 years, or rather 14 years since he became Lord. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa Spatial Exchange Tome, umaasa lang siya na wala pang nakagamit nito. Sa huli, sa pagmamadali, kinuha ni Eren ang isang gintong estatwa bilang regalo para palitan ang nawawalang libro at lokohin ang kanyang ama. Ngayon sa kanyang pribadong silid, si Eren ay patuloy na bumantong hininga ng paulit-ulit dahil sa pagkabalisa, ang kawalan ng Spatial Exchange Tome mula sa silid ay talagang isang makabuluhang pagtuklas, bagamat dali-dali niyang hinawakan ang estatwa ng bayani, ang pagpapalit nito sa pera ay hindi magiging masama. Habang nalulungkot si Eren, automatikong nagpakita ang system ng notification na kumpleto na ang automatikong transaksyon. Nagpahiwatig ang Celestial Eye ng isang gintong item, na may limitasyon sa pagbebenta na 977, 5 sa 2,500, ang transaksyon ay kinakailangan para sa isang pag-upgrade, na may 2,005 sa 3,500. Mabilis na sumigla si Eren, masaya na natanggap ang benepisyong ito, tuwang-tuwa siyang napatingin sa notification board, makakatanggap siya ng diskwento na mahigit 50%, kung saan ituturing na negatibo ang nadiskwentong halaga, nakatanggap siya ng 106, 5 coin mula sa inaantok na estudyante at 205 coin mula sa mahilig sa diskwento. Ang kasalukuyang coin mount dati ay nasa negatibo sa 36, ay tumaas sa 275, 5. Natuklasan ni Eren ang mahahalagang benepisyong ito nang makipagkalakalan sa gemstone noong huling pagkakataon, sa pagtatapos ng transaksyon sa kanya, isang nakakagulat na abiso ang lumitaw, isang pagsasaayos ng refund ang ilalapat, nakatanggap siya ng 3 barya bilang resulta. Natarante si Eren, nagtataka tungkol sa pagsasaayos ng refund, parang pamilyar, parang nakita na niya ito sa isang lugar noon. Ngunit napagtanto din niyang natanggap niya ang benepisyong ito, kaya nag-alinlangan siya, naisip, teka, ito ay dapat na isang benepisyo ng VIP.
Excited siya at hindi makapaniwala. Nag-alinlangan siya, hindi lubos na makapaniwala sa hula. VIP ba talaga ako? Hindi makapaniwalang naisip niya, no way, hindi pwede. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpa siya si Eren na mag-click sa kategoryang VIP. Sa pag-iisip, hindi ito totoo, ngunit hayaan mo akong subukan ng isang beses. Anong mapanganib dyan? Kung wala sa VIP section, dapat hindi totoo. Noong una, halo-halong pag-aalinlangan at pagkabalisa ang ekspresyon ni Eren, ngunit makalipas ang ilang segundo, nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka. Sa harap niya ay lumitaw ang isang perpektong welfare board, maximum na pang-araw-araw na reward sa pag-login, maximum na pagpapalawak ng bag, maximum na insight sa market, maximum founder expert, maximum na diskwento, maximum na kasiyahan ng superior yield, maximum na libreng delegasyon, maximum refund adjustments, maximum celestial eye benefits, at maximum asymmetrical na impormasyon. Napatulala si Eren habang tinitignan ang pinakamataas na antas ng mga benepisyong ito sa kapakanan. Hindi ito maaaring totoo, hindi makapaniwalang ungol niya, at higit pa, maximum na antas para sa lahat, nakakabaliw ito, hindi ako makapaniwala. Nagsimulang maunawaan ni Eren ang mga kakaibang pangyayari mula noong nagsimula siyang gumamit ng aklat ng kalakalan, maghintay, kaya ang dahilan kung bakit ako nakakakuha ng mas maraming mga conversion ng pera kaysa sa naisip ko ay dahil dito. Maximum na libreng delegasyon para sa lahat ng currency exchange fee, ang delegation fee ay 0. At kahit na nakikipagkalakalan sa gemstone, ang Celestial Eye ay nagbibigay ng impormasyon at mga ulat ng transaksyon tungkol sa trading partner. Habang pinag-iisipan ito ni Eren, lalo siyang nasasabik, lahat ng mga bagay na ito, nakatulong sa akin ang insight sa merkado na maunawaan ang mga presyo ng kalakalan at dami ng item. Ang pagtangkilik sa superior na ani na may 10% diskwento ay nagpababa sa presyo ng pagbili ng kristal sa 22.5 coin. Tuwang-tuwa si Eren, manghang-mangha pa, ano ba ta? So, kahit sa umpisa pa lang may 10 dong ako, ito ay salamat din sa welfare, ang gantimpala para sa unang araw ng pag-login. Sa pagmumuni-muni sa lahat ng ito, tumayo si Eren sa paghanga. Pagkatapos, sumambulat siya sa sobrang saya ng pagsasayaw, hindi napigilan ang kanyang pananabik. Tuwang-tuwa si Eren, kumikinang ang mga mata niya, this is more than enough to propel me forward, naisip niya. Ang plano sa pag-unlad ay magiging mas mabilis kaysa sa naisip ko. Biglang sumili ang isang pilyong ngiti sa kanyang mukha, well then, it's time for revenge. Inilagay ni Eren sa timangan ang gintong estatwa at bamulong sa sarili, I think I'm fully prepared now, I should sell this first. Ibinalik ng system ang tinantyang resulta, 115 dong. Nagprotesta agad si Eren, 115 lang dong, akala mo ba madali akong lokohin? Kahit kanina pa ako naloko, dapat nasa 140 hanggang 150 dong ang halaga nito. Para tingnan kung siya ay dinadaya, inactivate ni Eren ang VIP Welfare Market Insight, kung saan ang average na presyo ng kalakalan ng system para sa 2.5 kilo ng purong ginto ay 150 dong, at nagkaroon ng malaking baltaw ng mga bagay na ipinagpapalit. Napabuntong hininga si Eren, inagaw pabalik ang gintong rebulto at napabulalas, mapanlin lang kang palengke, naglakas loob kang dayin ako ng 40 dong, 40 coin equivalent ka 400 gold, akala mo hindi gaanong mahalaga ang 400 gold. Pagkaraan ng ilang sandali ng galit, napabuntong hininga si Eren, pabagsak na humiga sa kanyang kama, sa kabila ng sama ng loob, alam niyang kailangan niyang tanggapin ang transaksyon. Wala pang isang segundo, mabilis siyang nabuhayan muli, iniisip, anyway, medyo komportable na ito. Hindi siya makapaniwala na makakapag-trade siya sa ganoong multidimensional na espasyo, lahat dahil sa trading book na nabuksan sa kanyang mga mata. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang umupo si Eren, tama, ang spatial trading book ay umakyat sa aking mga mata. Siya pondered, wondering sa kanyang sarili, maaaring ito ay na kung ano sa aking mga mata ay ang aktwal na spatial kalakalan libro. Sa isiping iyon ay nakahinga ng maluwag si Eren, buti na lang at hindi na niya ito kailangang alalahanin pa.
Sa sandaling ito, inabisuhan ng system si Eren na ang gintong estatwa ay matagumpay na naibenta sa halagang 150 dong, 35 coin mas mataas kaysa sa direktang presyo ng conversion ng pera sa system. Natawa si Eren ng may kasiyahan, wow, mabilis itong naibenta, at kumita pa ng mas malaki kaysa sa direktang rate ng conversion. Nag-relax siya pabalik sa System Channel 0, kaya, ang susunod na gagawin ay bumili ng mana crystals. Sa sandaling pumasok siya sa channel ng chat, nakatagpo si Eren ng isang kakilala na advertising, nagbebenta ako ng mga dekalidad na kristal ng mana sa mababang presyo. Pilyong ngumisi si Eren at pinindot ang trading room kasama ang taong iyon, basta kapag may nagbebenta, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Nagpadala siya ng magiliw na pagbati, "Hello, scammer.